mga kapwa natin manginginom dyan? Ito na ang pinakahihintay nating lahat. Muling nagbabalik ang pinaka-nakakalasing na podcast. Ito ang After Two Bottles Season 2. Ako lang naman ang laging napagkakamalang high school student ng early 20s, si JL. At ako naman ang pinaka-cute hanggang ngayon na inyong host na si JB. At kami lang naman ang pinaka-hot yung host, Char. Rar! Arf! Arf! So, hello. Wait lang. Ulitin ko lang yung rar. Tawa. Wait lang, sobrang na-miss ko lang siguro. Ang active. Na-miss ko mag-record, oo. Ang saya, happy. Totoo, na-miss din talaga natin. Doon lagi naman tayo mag-kausap, pero iba pa rin itong syempre ginagawa natin yung podcast. Iba yung usapan natin pag ganito. Diba? So, kamusta? Ang tagal nating di nag-usap na tong... Ano bang nangyari? Ba't nawala tayo on air? Nawala tayo on a while, for a while lang naman. Like, I think ang last episode natin is December or November? Somewhere there. December, nag-Christmas special pa tayo. Yeah. Hindi ko lang alam kung na-record natin before Christmas or after. Or November natin ni-record. Basta yun, may Christmas special. Before Christmas pa natin yung ginawa. And we're so busy with December and then ito yung buong month ng January and February. Yung pagpasok ng 2021. Medyo naging busy lang talaga tayo when it comes to our work, diba? And our own situation in life. Yeah. Pero ikaw, baka gusto mo pang so super naging busy. Yes, super busy. Ang daming nangyari nung December, nung January. Tapos ito, February pala. Natapos pala yung February. Yes, March na pala ngayon. March. So, ayun, it is ang tagal talaga nating nawala. Yes, new month. I think it's 2.5 months tayong nawala. Okay, and then, diba pa, ito, at least, March 1 ngayon, diba, March 1 po ngayon. Ito yung pagpasok natin, diba, at least, diba, unang araw ng March, ito at muling nagbabalik ang ating podcast. Yeah, pero ayun. So, we're sorry na nawala kami for a while kasi ang dami talagang nangyari sa life namin. Personally, sa work. So, punong-puno nga yung sked natin, di ba? Nung nakaraan. Yes. January to February. Hindi tayo nagkita eh. Hindi tayo. Parang hindi tayo nagkita. Hindi pa tayo nakikita ngayon 2021. Ay, talaga, okay tayo. Ganun ka busy, ganun ka punong-puno yung sked namin. Hindi kami nakapagkita. Yes. So, sobrang busy rin po talaga na. Usually, And we're yan nga, sinabi nga. Ay, nagkita tayo. Dinaan ko lang yung gift ko sa'yo. Yun lang yun, te. Wala pang 5 seconds yun. Dinaan ko yung gift ko sa bahay niya. So, yun na yun. Literal na inabot ko. Kasi yung papasok ako sa work. Pasalubong ko rin sa'yo na soy milk, andito pa rin. Diba? So, yun yung kita natin. Nag-abot lang ako ng gift. Ganun na tayo katagal din talaga hindi nakikita. And we're very sorry, especially din sa mga yung supporters talaga namin na laging nakikinig. Siguro nagtaka sila bakit biglang nawala. Diba? Lalo na yung nanay ko. Hello. Ito kaya pampatulog niya. Very supportive si tita. Hi, tita. Wow. We're pag-hi. Alam mo, minsan natatakot ako kasi naka-speaker siya makinig. Tapos, biglang naririnig ko yung boses ko. Like, uy, ano nangyayari? Gabi. Diba? Gabi biglang marinig boses. Hala, ba't naririnig ko yung boses ko? Tapos wala sa loob ng room ko yung boses ko. Nasa labas. So, at least, ang supportive ka ng tita. Ay, nakikinig siya na ang cute nga nun eh. Nakakatuwa. Diba? So, anong bago, diba? Feeling ko ang daming nagbago. Oo. So, aside from intro, diba? Aside from intro, yun na yung bago. Yes. So, we are going to play every beginning of the program. We're going to have a game. Kasi, hello, this is a drinking podcast. So, meron kaming mga drinking game. Yes. Pero instead of iinom, dahil hindi kami physically available to drink, dare yung kapalit. So, ano ba ang ating first drinking game ngayong 2021? Okay, para sa unang game natin ngayong 2021, ito ay tinatawag na
Tenenenen. May pagkanta ba? Kanya-kanya na lang. Kanya-kanya na lang. Oo, copyright tayo. Tenenenen, hot seat. So, yes. Ang hot seat, so sa game, usually merong tanungan. So ang gagawin natin ngayon, so magtatanungan tayo ng question na for hot seat, as in yung tanong na mahirap sagutin on air or with other people. So you have the option to either answer or do a dare. Yeah. At yung dare, malalaman mo after mong sumagot kung gusto mong sagutin or gusto mong mag-dare. Kung ano yung ibibigay ng tao. Paano malalaman ng listeners natin na ginawa natin yung dare? Magtiwala na lang po kayo. Oo. Saka sa demonyo naming dalawa, walang ligtas sa naming dalawa. As in demonyo, grabe ka naman. Ay, hindi. Magpo-post tayo ng IG story if ever pwede siyang i-IG story. I-blur out na lang yung kung ano man yung pwedeng i-blur out. Sige. Sige, let's do that. I like it. Tapos gagawin na lang naming highlight. Gawin na lang naming highlight yung post. Okay, pero wait lang. Sino mauuna? Okay. Bato ba topic? Bato. Hindi nga tayo magkasama. Wala nang, intellectually. Gamitin natin yung utak natin. Hindi, feeling ko. Hindi, magsabay tayo. 1, 2, 3. Sabi mo bato, siso. May mic delay. Nakagawa ng paraan. At least, kahit pa paano narinig na rin natin yung sagot ng isa't isa. Count tayo. Hindi ko na mababago. Game, count tayo. Ready. 1. 3. Ay, magkaiba pa tayong dalawa. 3 batuan ka. Kaya nga magkaiba pa tayong dalawa eh. Sige, ulit. Ready. Saan tayo start? So, what is a 3? Tingnan yung epic fail agad. Unang episode pa lang. Epic fail. Oo, walang rehearsals. So, ang first learning, i-rehearse. Yun dapat yung unang gawin. I-rehearse. Sige, ready. Sige. 3. Start sa 3. Game. 3, 2, 1. Bato. Tay. Ready. 3, 2, 1. Gunting. Parehas. Game. Hindi tayo matatapos. Ito yung actually. Okay, last. 3, 2, 1. Papel. Bato. Oh, mayroon ako. Oo, natalo na ako. Okay. Sino? Ibig sabihin ako unang magtatanong. Ako pipili. Oo, ako pipili kung sino mauna. So, ikaw mauna. Okay. JN, handa ka na ba? Opo, kuya. Ready. Humanda ka na sa aking tanong. Ay. Blur mo na lang. Nagulat ako may pangalan. Blur mo na lang Okay. yan. Kaya mo na yan. Gagawin ng blur picture ba to? Sensor. Yung sensor mo na lang. Ano ba yun? Sabog na talaga. Ready na. Okay. Seryoso na. Kasi sa hot seat eh. JN. On a scale of 1 to 10. 10 being the highest. Gaano ka kasaya sa relationship mo ngayon? As in today, I would say 10. So I will answer that. 10. Happy ako super sa relationship ko right now. Ako na magtatanong. Any side comment? Ako na magtatanong. Game. JB. Pwede ko bang sabihin yung latest update sa life mo? Kasi tungkol doon yung tanong. Wala na ako magagawa eh. Okay. JB. Kung sa tingin mo ngayon, kung hindi ba dumating
yung latest ex mo, may chance na magkabalikan kayo ng person before your latest ex right now. Answer or dare? Ang daling sagutin yan, girl. Sasagutin ko yan. I'll go. I think yes. May chance na magkabalikan kami. Pero, chance lang. Ikaw naman. Ako na. Second question. Ay, ang hirap naman nung itatanong ko. Masyado itong masakit. Wag pala. Yes! Naging mabait bigla eh. Kasi para maging mabait ka din sa akin. Ganun lang yan. Sige. JL. Netong pandemic, maraming nangyari sa relationship mo. Okay. Ang tanong ko lang, during that time, hindi mo ba naisip na humanap ng iba? I will answer that. Oy! Ang tapang! Opa. So sige, anniversary, malapit na mag-anniversary yung pagkaka-lockdown natin. And actually, ilang araw na lang. Oo, malapit na. March 14 nag-start sa mga estudyante. Or basta earlier, ganun. So, to answer the question, hindi siguro yung maghanap ng iba. More on siguro to break up with the relationship. Okay. Oo, kasi parang dapat yun muna siguro before you look for a different person. So yeah, it happened na I wanted to end things. The relationship, yes. Pero hindi kasi, para humanap ng iba. It's just that, diba? Oo. Parang yun lang. Dahil nga yun sa pandemya, dahil nga ang hirap kaya ng sitwasyon for a pandemic. Tapos ang love language ko pa, quality time at physical touch. Sige nga, paano ko masasurvive ang being in a relationship ng pandemya? So at yun. Least na-survive pa rin. Diba? Yun nga eh. Kaya nga sabi ko sa'yo na 10, talagang 10 kasi ang laki nung naging mga changes namin, yung mga adaptations, adaptation, yung pag-a-adapt namin sa pandemya. So, nagkaroon ng malaking shift yung So, yun, happy naman. Ako na magtatanong. Okay, satisfied ka ba sa tanong? Sa sagot? Ay, sa sagot? Oo. Yeah, I'm satisfied. Okay. Last na. Gusto ko na matapos yung part na to. Last question. JB. Mm-hmm. Bago ba kayo mag-break ng latest ex mo, naghanap ka na ng iba? Answer or dare? Answer. Hindi ako naghanap ng iba. Up to the very end, hindi ako naghanap ng iba. Kahit na alam ko, nararamdaman ko na napatapos na lahat. Hindi ako naghanap ng iba. I'm transparent about that. Boom. Malakas. Okay. JB lang malakas. Joke. Hindi, ikaw na malakas. Hindi ko kayang gawin. Hindi mo kayang gawin? Hindi ko kayang gawin kasi lagi kong iniisip kung yung mga bagay na ayokong gawin sa akin, hindi ko pwedeng gawin sa iba. Feeling ko talaga magiging saint ako. Joke lang. Oo, masyado ka pa bait ko kasi. Ayun, this is the end of Energizer. Our Energizer. So, yeah. Yes, wala pa po tayo sa topic. Yeah. Laro lang yun. Para lang din mas makilala nyo kami bilang mga kasama ninyo sa inuman natin today, sa session natin today. Kasi ganyan naman talaga pag, di ba, pag nalalasing ka na, deep talks na talaga yung mga pinag-uusapan. Diba?
Malalim na talaga. So, ayan yung mga drinking game. Oo, yung tanungan talaga. Okay, so let's move on na, JL. Okay, so let's discuss. So, our topic for today is things we learn in our early 20s. Ano na ba ang mga nagbago nung... like, nasa early 20s pa rin naman tayo. Siguro mas maganda lang din talaga mag-reflect and look back kung ano ba yung parang version mo noon at yung version mo na ngayon. Di ba? Para masarap kasi siyang pag-usapan eh. Especially na sometimes hindi, masaya lang talagang mag-reflect na, ay, ganito ako noon. Pero, ngayon, parang iba na, gano'n. Pero, alam mo yun, hindi ko naman nakakakilala sa sarili mo. Siguro, naisip ko lang, siguro kasi kaya natin naisip itong topic na ito. Kasi maganda rin talagang, alam mo yun, magandang tignan mo rin yung sarili mo. Ayun. Pahalagahan mo rin talaga yung sarili mo na yung transformation na meron ka mula noon at hanggang ngayon na kung sino ka. Parang yun yung mga steps talaga na kailangan mong tahakin para mapunta ka dun sa desired na sarili mo. So let's give some example. Kaya siguro maganda rin matutunan natin yung mga past experiences natin. So, mas maganda, JL, ko na mag-start. Nung early 20s ako, workaholic ako. Literal. Na magpupuyat ako, hindi ako matutulog just to finish some reports and so on. So, as ano pa ako nun, never late and overtime. Tapos, ang siste, overtime, walang bayad yon yung overtime ng field namin. So, ayun, ganun ako noon. Oo, thank you lang siya. Thank you lang yun. Pero ngayon, na-realize ko na you can still be dedicated with your job without overusing your own body. Kasi kung gaano ka-importante yung work mo, ganoon din ka-importante yung health mo. So dapat iniiwasan mo yung nagpupuyat ka because of your work. As much as possible, do your work. Ito ang ginagawa ko ngayon. I do my work within office hours only. Para I have a lot of time to divide for friends, for relationships, for family, or for myself. So instead of pinapakain ko yung buhay ko sa work ko, I made it sure na I have time for everything or every aspect of my life. So yun. Ikaw, ano natutunan mo? Ako siguro, parang I'm looking back dun sa JB na nagsisimula pa nga lang din talaga na sobrang idealistic kong tao. Nakukuha mo yun. Tapos nung yung parang without hindi ko iniisip yung reality na meron ako ng mga panahon na yun. Ito parang nasa utak ko na, dapat ito. Ganon. Pero, at the end naman kasi, pag kanwari, di ba ito yung mga gusto mong mangyari, tapos gusto mong ma-attain mo kagad siya. Pero in reality, hindi pala ganun. Kailangan pala one step at a time. Kasi hindi ko siya makukuha agad-agad na kung paano ko siya gustong makuha. Kasi parang ganito, dapat within 6 months, meron ako nito. Ganun ako mag-isip nun eh. Tapos, nung nakapasok na talaga ako na in reality na, ay, hindi pala ganun kadali. It will take time. You give yourself a time na parang, go. Ano yun? Pwede kang magbigay ng specific example na nangyari. Sige, ganito yan. Parang, nung kakasimula ko pa lang talaga rin mag-work, ang gusto ko nun, like, within 6 months, within 1 year, yung 1 year kong work is that makapundar na ako agad ng magandang TV. As in talaga yung idealistic na magandang TV, like yung smart TV and everything. Yun talaga yung gusto ko nun. Pero kailan ko lang siya na-attain? 2020? Yung parang ako, na ganun kasi ako mag-set ng utak ko eh. I mean, noon, ganun ka-idealistic na eto dapat meron ako. Pero hindi ko pala siya agad makukuha kasi ang dami ko palang pagdadaanan inside.
Ayun. So, ayun. Isa yun sa mga natutunan ko na huwag kang ma-disappoint sa sarili mo kung hindi mo pa siya agad na kukuha. That's a good example. It will take time. Makukuha mo siya, pero it will take time. Huwag kang ma-disappoint sa sarili mo. Oo, parang mabait ko doon. Baka manalo ka sa Metrobank niyan. Naging Metrobank awardee ka. Kaya nga eh. Ay, wow. Balay mo naman. Wow. Pahati naman. Nakihati pa. Kasi may pera yun, di ba? Pahati naman. Ganyan talaga yung gustong ma-attain. Pera. Huwag ka mag-alala dahil desperate kita. Huwag ka mag-alala. Pakitang tao ko lang to. Ayun mo sabihin, baka hindi tayo makatanggap ng Metrobank Award. Oo nga. Ayun po, wag po tayo madidisappoint sa sarili natin. Ay, sabay ganun. Sabay naging mabait ulit. So, ayun. Ako, I would like to agree with, to add on sa sinabi mo na, yung sinabi ni JB na example, simple lang yon na, simple lang na TV. Yeah. Pero, ang gusto talagang i-point out ni JB is that when you are in real life, there are things that you have to prioritize, that you will sacrifice the things that you wanted. Kasi may mga mas urgent pang bagay o may mga mas kailangan ka pang ma-achieve before buying, di ba? Sabi nga, TV, simpleng TV. Pero you have to do a lot more things. At hindi agad-agad makukuha mo yung gusto mo. So, pwedeng, for example, sa promotion, hindi mo agad makukuha yung promotion na gusto mo kasi marami ka pang kailangang pagdaanan at matutunan. So, kung hindi mo din agad-agad makakuha yung bakasyon na gusto mo, na gusto mo out of the country or out of Luzon. So, marami ka pa kasing pwedeng pagdaanan and ang dami kong pang kailangang i-consider na factor. So, kung hindi mo yung na-achieve agad, just put it on your list. Kasi eventually, ma-achieve mo din yun. Yes. Basta gusto mo lang, at basta mo lang sa sarili mo na gusto mo rin talaga ma-achieve yung bagay na yun. Ma-achieve mo yun. It will take time na lang talaga. Alam mo yun, binigyan ko lang ng simple example talaga, yung sa TV. Pero, mas malalim pa yung, alam mo yan, mas malalim pa yung ibig kong sabihin about dun sa binibigay kong example. And I'll add to JL, no? May mga bagay din na unexpected magagawa mo. Yung hindi mo pinaplan, tapos na-attain mo. May mga ganung bagay eh. So, hindi lang yung mga bagay na plinano mo, tapos madidisappoint ka dahil hindi mo siya na-attain. Tignan mo rin yung mga bagay na nakuha mo without planning it, pero nagawa mo. Kasi may marami akong ganun eh. Pag ako minsan nag-iisip ako ng ay my God, hindi ko pa nagagawa to, ganyan. Pero pag tinignan ko naman, pero nagawa ko to. Hindi ko to pinaplano. Ang daming bagay, marami akong ganung bagay eh. Marami akong mga bagay na nagulat na lang ako sa sarili ko na a-attain ko pala siya without planning and at the same time, sometimes hindi ko alam na nagawa ko na pala. Ayun. So, maging proud ka rin sa sarili mo na minsan itap mo rin yung shoulder mo na, good job. Job well done. Kasi you need to appreciate yun yung isa sa mga natutunan ko din. You need to celebrate small success. Kasi nakafocus tayo lagi. Lalo ng bata tayo, nakafocus tayo sa mga malalaking success. So, dapat nakapag-masters na ako, dapat ganito na yung position ko, dapat ganito na yung salary ko, and so on. Sometimes we forgot to appreciate the small things that we have. For example, yes, hindi ka na-promote, pero ang dami mo nang nakuhang experience. Nakapag-handle ka na ng project, nakapag-handle ka na ng event, ikaw na yung naging chair, and so on. So, ang dami mo nang nag-gain na experiences and knowledge sa work mo. So, tignan mo din kung ano yung mga positive things na nakuha mo na. So, pwede yung mga experiences nga na sinasabi ni JB na, ay, ito pala nagawa ko na. Si JB, super dami niya na-achieve na small successes compared to me regarding sa work. Kasi yung kay JB, talagang hasang-hasa siya sa field. Ako, iba naman yung inahasa sa akin pagdating sa field ko. Magkaiba. So, tignan mo din. So, appreciate all those small successes that you have. Yeah, parang naiisip mo, work na naman, nakakapagod. Pero at the end of the day, if you accomplish that work, parang, di ba, you can put that on your
CV. Pwede mo siya ilagay na you organize this one, you create a model for your company, and so on. So, mga ganong klaseng success. Kahit sa family, na parang sabi mo, hindi ko madala yung family ko sa out of town, gano'n. Pero ano na ba ang mga na-celebrate mo with your family? Diba? You need to appreciate all those things then. Kasi with the life that you have right now, you need to really highlight the things that you are happy about, that made you happy, or that gave you an accomplishment. Kasi lalo na ngayong pandemic, nakakulong tayo sa bahay, work from home tayo halos lahat. Tapos parang nakita natin same lang din yung ginagawa natin araw-araw. Pero nakakalimutan natin, hindi natin nakita na today nakapag-alaga ako ng plants ko. So nadagdagan yung plants ko. Or today, I had bond with my niece and nephew. Or today, I have fun with my dog. Diba? You need to highlight all those small success, all those things that gave you accomplishment, the feeling of accomplishment, and also the feeling of happiness. So, yun yung isa sa magandang natutunan ko. Yes. And add ko lang din, JL, no? Yung mga bagay na, yung mga maliliit nating victories, alam niyo, hindi rin masama, hindi naman selfish din sa sarili natin na sometimes yung i-treat mo rin yung sarili mo. Okay. Alam mo, ako, I mean, para kasi siyang you're working very hard. You need to support and provide something like that. We all know that because it's part of the culture that we have in the Philippines. But yung mga like you treat yourself, you buy something that you really wanted to. Okay, yung mga bagay na katulad nun. Those are, hindi dahil selfish ka na kailangan mabigyan mo yung sarili mo. No. It's just that, it is your reward. Ang sarap din talaga sa pakiramdam na sometimes may nakukuha kang reward para sa sarili mo na alam mo pinaghirapan. So, yung reward. Diba? Kapag nakita mo, for example, yung material things, kunwari yung laptop. Pag nakikita mo siya, ito yung pinaghirapan ko ng ilang buwan, nagagamit ko na ngayon. Diba? Nakakatuwa lang din talaga na nakikita mo yung mga bagay na napupundar mo sa sarili mo. So our rewards can either be experience pa rin or material things, diba? Yes. Pwedeng ganun din yung rewards. So, once in a while, reward yourself. Pwedeng pagkain nga lang, simpleng pagkain. Like, gusto mo munang... Oo, totoo. Treat yourself diba? That's lang. Ako dati, nung hindi pa pandemic, huwag naman Chicken Joy. Ay, bakit ba? Ano ito sa isip ko? Ayun, sige, go. Ayaw magsalita. Pero nadulas na. Kaya nga. Go na. Sorry na. Ulit. Pero pwede naman talaga food. Ako nung bago mag-pandemic, dati, kapag I had a stressful day sa work, pag bago ko umuwi, kasi mag-UV ako pa uwi, kasi nga aalis ako ng Metro Manila. So bago ko umuwi, dumadaan ako ng grocery. May maliit na grocery ako dinadaanan para bumili ng soft drinks. Kasi it makes me happy before. Ngayon hindi ako nagsa-soft drinks. Magto 2 years na. So, yeah, bawal. Pero hindi, bago pa maging bawal, hindi na talaga ako nag-soft drinks. So, magto 2 years na akong hindi nag-soft drinks. Anyway, besides the point, before, lagi ako magsa-soft drinks. Because one, yun, yung favorite soft drinks ko talaga, yung specific na laging ino-order ko sa mga restaurant, yun. Yeah. Second, aside from, syempre may drinks, may food din na pizza. So, maghanap ako ng pizza na pwedeng slice lang. Yung, kasing, I can eat for 10 minutes or 20 minutes and so on. So, ganun, diba? Small reward for myself for having a long day. So, yun. Yes. Ako talaga more on coffee. Ako yung nire-reward ko sa O, diba? Rewards can be as small as that as long as it gives you happiness. Yes. Yung nawawala yung stress, nare-relax ka, nagiging happy yung vibe mo ulit. Yung ganun. So, maganda nga din talagang a lesson din yan ngayong early 20s. Pero mag-add ako like dun sa mga nabanggit natin. Ako naman, yung nasa isip ko
na nawala na ngayon sa isip ko. Dahil ang dami nating sinabi. Yung sa isip ko kanina, nawala ko na sa isip ko. Gets mo ba? Naisip mo before, na ngayon wala na sa isip mo. So, naalala mo na ba o gusto mo ako muna? Ikaw muna, inaalala ko pa ulit so, yung ayan, puro general naman. Ako naman, eto, isa sa mga natutunan ko din nung early 20s ko, tanga talaga ako sa pag-ibig. Oo. Alam mo kung may subject, na nung college na about love, siguro hanggang ngayon nag-aaral pa din ako. Natagalan siguro akong graduate. Nag-repeat ako ng ilang taon. Pero yon. At least na ikaw nasa isip mo nakagraduate ka na. Ako feeling ko second year pa lang. Ganong level pa lang. Oo, hindi pa ako nakakabot ng 4th year for sure. Ito kasi yun. Dati kasi, naniniwala ako na everything is about love. Like, pagdating sa relationship, na you need to give everything, you need to dedicate a lot of things about love. Pero, I did not realize, I realized this later on in my life, that love life is just an additional to whatever you have right now. Like, add-on lang siya. It should make you happy. It should help you be happier. Pero you should not expect that everything should be happy when it comes to a relationship. Because when you're in a relationship, you are trying to have an experience and bond with a person in a really deeper manner. So, ako, dati kasi akala ko dati, puro pag-ibig, go, parang ganun. Na kailangan ibigay mo lahat, ganito, ganyan. So, dapat happy yung jowa mo, ganun. Pero I realized later in life that because love life is just an additional thing, na you were born alone. Unless kambal kayo, pero pinanganak kang alone and nabuhay ka ng matagal na alone. That means you can survive being alone with your friends or with your family. Diba? You don't have or you don't need, honestly, you don't need a relationship. So yun yung natutunan ko na I don't need a relationship. Kaya so because of that, ang dami ko natutunan na mature, quote-unquote mature things about the relationship that I can share with my partner. So yun, medyo, actually yung ibang tao, tingin nila ang mature ko na pagdating sa relationship and so on. Pero honestly, I was just trying to make the relationship a relationship. That it should be like a contract. Yes. At the two of you would do your best and Channeling Bambam. But sinira yung litanya sa Channeling Bambam. Sinira yung lesson. Oo, pero ayun. Siguro yun. Yung mga na-share namin, di ba? Ang dami naming na-share about relationships. So those are the things that we learned throughout our journey in loving someone. So ngayon, mas focus ako sa idea na yes, I want to be in a relationship, but I don't need to be in a relationship. Yes, that's very true. Ayun. So, ako dadagdagan ko yan. Naalala ko na yung akin. Yung sa akin is that it's okay that sometimes may mga bagay talagang you need to let go. Na hindi talaga lahat nung meron ka noon is that mag-i-stay siya hanggang kanwari mga bagay na meron ka nung high school, college, diba? Hindi siya forever mag-i-stay kung ano man kung nasaan ka man ngayon. So, there are things na it's okay na mag-let go and that is for the better. And second thing is that you do not need to please people to stay if they don't want to stay. Yes. Ang lalim ng ugot mo, girl. Umiyak ka na ba? Joke. Ayan, yung mga bagay talaga na hindi mo naman
Wala, ba't ako iiyak? Strong. Wow. Strong tayo dito, girl. Hindi. Ako siguro, natutunan ko na yun. Siguro natutunan ko na. Alam mo yan. Alam mo lahat yan. Pero this time, kasi dati, di ba, lagi niyo akong tinatanong noon di ba? Wait, lagi may ganun Oo, lagi may doubt. Even myself, I'm doubting. Kasi nakikita niyo talaga, hindi naman. Oo. Nagets ko naman yung point na yun. Pero even that time, siguro kakaganon nyo rin sa akin, I'm doubting also myself. Talaga ba? Yung ganun, yung parang naguguluhan ka na rin within yourself. But this time, ako parang I'm tired already with the things that if it didn't work out, it's fine. It's normal. Yes. Yung mga bagay talaga hindi mag-work out. Kahit gustuhin mo man. But the natural thing is that may mga bagay talaga na if hindi na kaya mag-work, hindi na talaga. So, let go na. So, ayun. Ako, siguro naging pumasok na yung maturity na about that, na like this one, yung past experience ko, di ba? I do not need to please people to stay in my life if they don't want it. If they don't want it. Nabubulol ako. Ayun. So, wala lang. Go on with your life. Still, be happy with what you have. Kung ano man yung meron ka ngayon, okay, you look forward on that. You look forward dun sa mga bagay na mararating mo pa. You focus on the positive things. Yung sa your future self. So, ako number 1 is you prioritize yourself. Yes, that's true. Girl, advocate na love ako yourself nun. Na. Natatawa ako kasi hindi ko to sinasabi dati. Kaya tingnan mo, ito talaga things that you learned at the early 20s. Kasi before, nako, lagi yung, paano si ganito, si ganyan. Pero hindi niya na-realize yung sarili niyang worth, sarili niya nasaktan din siya, and so on. Dati nga, biniblame mo pa yung sarili mo Yes, diba? This time, no. I'm too... Yes! Oo, diba? Hindi, ayoko lang ma-stress in life. Nakakapagod na yung work, dadagdag ko pa. I agree. Ako, yun na yung para sa akin. Kasi I believe na still, may mga natutunan na tayo with our past experiences. But the thing is, we still learn every day. Hindi matatapos yung learning. Hindi matatapos yung tawag dito, yung reflection natin of what we're doing or about sa sarili natin, yung discovery natin about sa sarili natin. It will still be part of our life every day. My God, ang ganda. Parang iba na yung version ng JV yung for the season 2. Season 2, mature. Ilang buwan lang tayo nawala. Nagbago agad. Yeah, because of the things that really happen. Baka ikaw, JL. Ano? May dadagdag ka pa, JL. Ito yung I mean, like, may addition. Last ko na tong learning. Go. Kasi, early 20s, syempre kapapasok pa lang sa working environment, you're going to see na ang daming tao na successful na sa field nila or may sarili ng business and so on. So, ang dami mong makita na they got big already in a small period of time. Iba na promote na agad as managerial position in early days of your after graduation. So yes, may inggit ka at mape-pressure ka to work harder to achieve the things that they have achieved. Yun yung pero you have to realize eventually, you need to realize this, that yes, dreaming of higher position, of dreaming having your own company, business is a good thing. But you also have to realize that we all have our different timelines. Hindi ibig sabihin na nakapagtapos siya ng masters niya on his 23rd birthday. Ikaw din dapat on your 23rd birthday tapos ka na sa masters mo. Or
at 22, coordinator na siya. So, dapat ikaw din coordinator ka na at 22. So, you have to realize that we have our own timelines and we are different from each other. Kasi we are experiencing different experiences. Parang redundant, di ba? Pero we have different backgrounds, we have different things that we've been through, we have different set of skills. Yeah, we can take them as an inspiration, but never pressure yourself to be on the same level as they are, on the same timeline as they have. Because we have our own time, and just keep on dreaming and working hard for the things you want. Don't pressure yourself na, ay, kailangan ko lalo mag-overtime kahit hindi ako bayad kasi naging coordinator na yung batchmate ko. Ako, ito pa din, entry level pa rin ako at the age of 21. Imagine, at the age of 21, you're pressuring yourself to be someone big. So, take your time. Ako, I'm not saying this na, sinasabi ko to because I'm in a higher position. But you have to realize that I'm not in a higher position. Actually, I'm the entry level of my field. It so happened that I just got permanent earlier than JB, pero I'm on the bottom level compared to JB. JB is on a higher ground than me. Pero mas nauna lang akong ma-permanent. Pero see, nauna akong ma-permanent, pero it doesn't mean nauna din akong ma-promote or maging higher position compared to JB. So instead of pressuring yourself to be someone bigger or to pressure yourself to have this and have that, you have to use that only as a motivation, an internal or external motivation. Internal if you're really dreaming about a managerial position, or external if you really want a car. Diba? So that's the last thing I learned on my early 20s. Alam mo, habang sinasabi mo yung JM, marami, alam mo, is naparealize mo rin sa akin yun. Alam mo, para sa tayo ng level, girl, is just that, alam mo, pag sinasabi mo yung mas mataas yung position, inisip ko, mataas pa yung position ko? Hindi naman na. Okay, isipin nila, boss na ako. Girl, nasa entry level lang sila ko. Hindi, Para sa tayo entry level, low na lang. O entry level ako ng position. Magkaiba lang tayo dun sa isang bagay. Siguro. Hindi. Wait lang. To clarify, entry level ako step 1. Ikaw kung may ganun sa company nyo, may entry, kasi sa amin, may entry level step 1, step 2, step 3, and so on. Ako, entry level step 1. Ikaw, hindi ka na entry level step 1. Oo, kasi pag nag-entry ka sa company namin, kung anong sahod ko, yun din sahod mo pag nag-enter ka. Kahit 4 years na ako, 5 years ako, basta entry level ako. Ganun. Sa'yo, di ba, may steps ka nang nalampasan. Yeah. Nagets ko na. Iniisip ko kasi yung position, baka kasi naisip nila like, boss ka na, something like that. Pero hindi. Kasi kung boss na, i-require niya yung mga subordinates niya. Pakinggan niya yung podcast. True. Ito kailangan yung gawin. Mapakinggan nyo dapat to. Ganon. Pero yun. At nagets ko na. I mean, napapaisip kasi ako habang sinasabi. So yun, don't pressure yourself. In summary of what we talk about today, like, take your time. Okay? Do not be hard on yourself. And then give rewards or something that makes you happy. You do it. And ayun, magkakaiba talaga tayo ng timeline. Totoo yung sinasabi ni Chibel. May mga bagay tayo na ma-achieve pa natin na hindi. Tsaka magkaiba ng paths. Ako kasi naniniwala talaga ako na magkaiba tayo ng direction ng buhay. Kung ano man yung mga ginagawa mo, I will be happy for you if you accomplish something like this. But I'm different. May iba akong way. Magkakaiba tayo ng way. Kaya nga naniniwala ako na sinasabi na we are unique. Unique tayo. Magkakaiba tayo. We have our own strength and weaknesses, which is, yun yung magli-lead sa atin sa victory. And just be supportive with one another. Yes. Yun. Hindi mo kailangan maghilaan pababa. You support your family, your friends, your co-workers, something like yung people around you to achieve what they want to achieve. You support them along the way. Kasi iba ikaw. Iba yung mararating mo para sa Yes, I agree. Ayan. So to end our episode,
Yeah. We are going to describe ourselves right now using a song or describe our 20s using a song. Ala! So, Iniisip ko yung akin, parang nakalimutan ko na. Ayan, nakita ko. So, who wants to go first? Ay, ikaw muna. On my, to describe what happened to me and on my early 20s, ito yung song. Hindi ko kasi siya kayang kantahin kasi may mga parts na matataas. At hindi ako nakapag-rehearse. Pero ayun, the song is Hindi talaga tayo singer dalawa. Oo, hindi naman ako singer. Pero gusto kong kumanta. Kaso, hindi ko siya abot right now. If you're going to hear my voice right now, hindi ko siya abot. Kaya babasahin ko sa inyo yung lyrics ng kanta. This is a song by A Great Big World. The title is You'll Be Okay. So here's the lyrics. You'll be okay. The sun will rise to better days. And change will come. It's on its way. Just close your eyes and let it rain. Because you're never alone and I will always be there. You just carry on, you will understand. So I think those 3 stanza, diba? Ang ganda nung kanta. So pakinggan nyo siya, mas maganda siya pag inakanta. Maganda yung buong song. Pero I just want to tell everyone that whatever you are doing right now, whatever state you are right now, you'll be okay. That there will be better days to come. And you just keep showering on the rain, because after that rain there will be another sunlight, another sun you can see. So let it be, carry on, and eventually later on life you will understand the things that had happened in your life. So that's my song dedication for this episode. How about you, JB? Actually, habang pinapakinggan ko sa'yo, parang naisip ko itong napili kong kanta, parang hindi na nakalalim. Parang ang babaw ko talaga ng tao. Kanya-kanya yan. Nakayalas ko lang bigla. Pero ito yung gusto ko, bakit ba? Nung sinabi natin may ganito tayong part ng ito agad nasa isip ko. Actually, I have two choices. One is Love Myself by Hailey. But hindi yun yung pinili ko. Pinili ko yung kay Thea, yung Sit Still. I love that song. No, I don't think mababaw yan. I like that song. Ginagawa ko yung motivation sa morning. Are you going to sing it or you're going to read the lyrics? Totoo. Motivational. I'll try. Yes, go. Itaguyod mo ang podcast natin. Kasi diba yung... diba yung umpisa niya yung dress up to get love? But guess what? I'm never gonna be that girl just living in a Barbie world. Diba yun yung umpisa niya? But I like the part na medyo yung chorus na. Yung basahin ko na yung lyrics, nahihiga na ako, girl. At least kumanta na ako sa umpisa. Yung, I know the other girls wanna wear expensive things like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Ayun, ang ganda kasi ng part na yun. Tapos yun na, yung chorus yung, oh, I know one you've been told, but this girl right here is gonna rule the world. Yeah, that is where we're gonna be. Because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Oh, di ba? Ayun, ang ganda kasi talaga nung message nung kanta na, for me, it's just that, na parang, I can be pretty on my own without telling me that, na ang babae is dapat ganito. Na ito lang yung kakayahan mo bilang isang babae. No, I can rule the world, hindi lang lalaki. For me, para rin siyang binubuhay niya yung pagiging feminist ko, gano'n. So, ang dami niyang pino-point out for me. Ayun. Kaya yun yung napili ko na kanta. Diba?
Baka may kumuha na sa akin mga recording company pag napakinggan nila. Oh my God. I'm not ready for the fame. I'm too busy right now. Pero yung song na yun. Yeah, busy pa po ako. It's really empowering. You need to listen talaga to that song every day if you must. Oo. Kasi may mga ganong song ako to motivate me to work. Oo, yung parang to motivate that you will be looking forward dun sa sarili mo. Ako kasi, like this song, pinakikinggan ko siya every time na parang I'm doubting myself. Yung gano'n. Yung parang may time na nanghihina ka, diba? Yung parang, ano na yung next step ko? Yung kailangan mo na mag-isip. Ako papakinggan ko tong kanta ko. Tapos, ayun, parang na-empower niya yung pagkatao ko na, hindi, kaya ko yan, malalagpasan ko to. Kaya, may mga ganun tayong kanta. I'm sure, pati yung mga kainuman natin dyan, alam kong may mga ganun silang kanta na papakinggan nila yun, tapos ma-empower sila. At dahil dyan, gagawa kami... What's yours? Gagawa kami ng Spotify playlist ng lahat na magiging song recommendation namin ngayong season. Wow! Ngayon lang natin naisip yan. Wala yan sa script natin. Wala yan dun sa idea natin. Actually, ngayon ko lang naisip yan. Kasi sabi mo, papakinggan yan. So, ayun. Ganun po kami kapag spontaneous dito. So, gagawa namin kayo na. Pero magda-design pa kami ng magandang cover art. Yeah! Ayusin mo na natin. Hindi, kung every time I mean, like, every time na magsasuggest tayo ng song, i-add natin siya. Ganon, i-add ng i-add. Kapag nabanggit na natin sa podcast. So, kailangan nito. Abangan. Dito na nagtatapos ang ating nakakalasing na kwentuhan today. Para mas updated ka sa mga kaganapan sa ating inuman, kindly follow us on Twitter and Instagram at After 2 Bottles. At kung gusto mong mag-suggest ng mga gusto mong pag-usapan natin dito, just message us on our social media accounts. At huwag kakalimutan, para lagi kang kasama sa inuman, follow us on Spotify, Apple Podcasts, at sa lahat ng mga streaming platforms. We are everywhere parang alak. At i-share mo na nga dito sa mga kapwa mo manginginom. Cheers!